gabi po mga kaibigan. Ito muli, meron na naman po tayong na-receive na panel gauge. So ito po ay panel gauge ng Innova. Okay, shout out po kay Sir Sherwin Alejandro Ong from Oriental Mindoro. Okay, so Gloria Oriental Mindoro. So, boss, maraming salamat po sa inyong tiwala. Ito. So, mga kaibigan, ang issue po nito, kagaya nung dati, blackout po siya. So, kapag umaandar at medyo malamig pa, during po ng startup, ayaw gumana, no? May mga cases po minsan, yung mga ganito, meron pong T-belt siya. Yung table po, nag-blink siya muna, tapos ayaw pumalo ng mga needle, tapos wala ring display yung odometer po, no? Tapos meron tayong napansin dito, ayan, no? So, bukod doon sa sira siya, at i-repair natin, sira na rin po yung LCD niya. Okay, sunog na po yung film sa ibabaw. So, i-consult muna natin ito sa ating customer kung gusto niya na pong isabay din. Pero malamang kailangan na po talaga itong i-repair para sa hindi naman kasi kung hindi po ito mare-repair din, isasabay. Wala na po o lukot-lukot na. Sa init po ito nangyayari. Sa sobrang init ng araw, bilad yung sasakyan. Okay. Marami na rin akong nagawang gano'n. So sige, buksan na po natin. Okay, so clip lang po ito, mga kaibigan. Tatanggalin na po natin. Ayan. Okay, so madami lang po siya. Then, physically, napansin natin, medyo crack na po yung plastic niya, yung clip niya. Patagalan na rin po yan. Nangyayari po talaga yan. Patagalan. Kasi malutong na po yung kanyang yung salamin. Pero ito lang namang mga clip yan. Pero ito hindi naman po. Ayan ang basag niya. Okay. So, yan. Ito, tanggalin lang po natin itong secondary cover niya. Kasi mamaya po, dilinisin natin yan kasi medyo madumi na po. Ayun, may pangalan pa siya. Sherwin Ong. Okay. Oriental Mindoro. Palatandaan lang mga po. So, maganda po yung ginawa ng mga kaibigan natin. Nilagay po natin yan sa secured na plastic. So, pag binalik po natin yan, ito rin po yung ating paglalagyan. Okay. So, yan. Okay, then, tanggalin natin ito, no? Isa lang naman ho yung niya sa likod. Isa lang yung, dalawa lang yung screw niya. Kaya madali po siyang matanggal. Okay. Tingnan muna natin yung loob, no? Hopefully, hindi po sana nabaha ito or wala pang history ng repair. Kasi may mga cases ako na ganito na nagagawa, akala ng customer, kasi second hand yung mga unit. So, akala nila walang problema. Yung pagbukas ko, puro putik, minsan, talagang yung iba na-repair na kung ano ginawa. Sayang naman. Hindi na po recoverable yung gano'n. Mahal pa naman ulit ito. Nasa 20K po ito. Okay. Tagalin natin yan. Ingat lang po sa pagtatanggal kasi baka mamaya ito pala, kaya pala hindi matanggal. Nandito pa yung needle. Tanggalin mo po muna pala yung needle. No? Hindi talaga matatanggal yan. Ingatan niya lang po yung pagbabaklas ng needle para hindi mabali itong pinakadulo. Kaya pala ayaw matanggal. Para mas maganda, bago niya tanggalin, lagay niyo po ng palatandaan kung saan nakaturo yung pinakadulo ng needle. Para pagbalik niyo, doon niyo rin po isa-set. Ayan, no? Yung LCD niya. Likot na. Pero mukhang hindi nahuhubra yata ito. Kasi yung likod yung nasira eh. Hindi na ito ubra, hindi na ito pwedeng palitan. Ano talaga to? Bibili na po talaga ng bago to, mga kaibigan.
Bibili na po ng bago to. Ang bago po nito nasa 2,800 po yung bago nito. Okay, so yan. Papakita po natin yan sa customer. Separate video ko na lang po ito. Gagawin. Okay, then yan. Tanggalin natin ito, no? Tapos kapagdan din natin ang kulay yung LED niya. Yung LED niya, yung recommended ng customer natin ay ice cold. So, yan. Ayan, mukhang fresh naman, walang ginawa. So, madali po ito, kaya natin i-repair ito. So, ayan. Balikan ko po kayo after ko ma-repair na. Ito na po, mga kaibigan. So, nagawa na po natin yung panel gate. Ito po yung mga pinalitan natin. No? Okay. Ayan. Isasama po natin yung i-ship din sa customer. So, ito rin naman po yung mga ating ginamit. Puro brand new po yan. Nakasil pa po. Okay. So, hindi tayo gumagamit ng mga hindi original, no? Para pang matagalan po yung ating pyesa na ating gauge. Okay. So, ito, pinalitan na po natin ng ilaw. So, ito, titingnan po natin siya, no? Sobrang linon, sobrang liwanag na po yan. Okay, tingnan niyo po mabuti. Yun, no? Ayun, liwanag po. Okay, ayan. Ayun na po, ice blue na po yan. So, isasalpak na po natin siya dito sa gauge. Okay. Ayan. Okay. Iniso po muna natin. Tapos, saka natin salpak po. Ayan. Okay. Tapos, then, saka natin nilagay. Pero punasan po muna natin. Okay. Ito, pansamantala po muna natin ilagay ito, no? Pero wala na po ito. Hindi na po ito. Kaya, yan, tingnan nyo. Wala na po yung pin dun sa likod. At pag wala na po yan, hindi na po siya ma-repair kasi nawala na po yung kapit niya. Okay, so, papatan na po talaga ng bago. So, i-consult ko na lang po sa ating customer kung sasabay niya na. Pero for the meantime, ikakabit ko po muna siya. No? Okay. So, ingatan lang po natin yung pagkakabit kasi may mga cases po na naiipit po yung pin na babali. Yan. Okay. Then, kapit na po natin ito. Linisin muna natin siya. Ayan, para matanggal eh. Sabi. Okay. Ayan, good. Tapos, ilagay muna natin ito. Ang cover. Linisin po muna natin siya. Para wag mukhang bago. Ayan. Pero bago yan, ilagay muna natin no needle. Ayan. Yung mga needle. Okay. Lagay nyo lang po doon sa palatandaan na nilagay nyo ng marking, doon nyo lang po siya itapak. Huwag po masyadong sagad yung pagkakasalpak nyo. Kasi minsan nasayad dito, hindi siya makaangat yung tulad yan, hindi siya makaangat. Kaya medyo iangat nyo lang ng konti. So, ganun din po.
ito sumayad din. Kasi pag sumayad yan, hindi yan makakaangat. Pag yan umanda, dapat mahuli yan. Ito, kumalaking needle sa gitna. Okay, yan gauge. Tapos ikot nyo lang, check mo kung may nasayang. Okay. At yan, ganun din. So, ikot nyo lang, check mo kung may nasayang. So, yan. Okay. Tapos, supplyan muna natin itong para ma-power up natin at ma-check natin. Cut ko muna yung video sa lang to. Ito. Ayan mga kaibigan, no? Ang ginawa ko po, inilagay ko muna siya dito sa pinakataas. Okay? Para po yan, malaman natin kung working na siya o hindi. Kung working na siya, magka-calibrate yan sa zero. Kung hindi pa siya working at may problema pa siya, hindi po yan gagalaw. At wala po kayong makikita na odometer. Kaso nga lang, yung ating LCD may problema. So, hindi ko alam kung visible ba yung odometer niya at nakikita natin. Tingnan din natin. Okay. Yan, supplyan natin. No? So, tingnan niya kung gagalaw, no? Magka-calibrate. 1, 2, 3. Yun, okay na, gumalaw na. Ayan, nag-calibrate na siya. So, tingnan natin yung odometer na yun. Hindi na siya masyadong maaninaw. Pero, kailangan lang talaga titigang mabuti. Nasa around 200, around 200 plus. Okay, so ayan na po. So, okay na po ito. Working na po ito. Hindi ko muna po siya i-cover. Hintayin ko muna po yung go signal ng ating customer kung sasabay niya na po palitan yung LCD ng bago. So, yun. But then, okay na po siya. So, gawa na po yung ating gauge. So, maraming salamat po mga kaibigan, no, sa inyong tiwala at suporta. So, siya nga pala yung details ng aking mga saan ako nag-service, sa mga location ako napunta, at cellphone number ko, i-check mo na lang po doon sa bawat vlog ko po. So, muli, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong tiwala at suporta. Thank you po ng marami. Magandang gabi.